Magpapatuloy ang ating kwento kung saan si Black Fang ay nagawang tamaan ng pag-atake ng leopard at na naging sanhi upang ito ay manigas sa yelo. At sa pagpapatuloy ay sarkastikong tinatawag ng couple ang bida para magyabang at ipamuka na talo na ito. At tinatawanan pa niya ito dahil hindi na raw magtatagal ay mamamatay na ang beast nito. Na nangyari ay natahimik ang lahat dahil di nila inaasahan na ganito ang mangyayari kaya napapatanong na ang mga ito kung ano na ang gagawing paraan ng ating bida. Samantala ang bida ay di nababahala dahil may secret weapon pa ito kaya naman nakangiti na lang ito sa sinabi sa kanya ni Wang Yan. Kasunod nun ay inutusan na nito si Black Fang na gamitin nito ang Rift Fang Night Stalker kaya si Black Fang ay napalibutan ng malakas na aurang itim at naghaada ng gumamit ng skill. Maya-maya pa ay bigla itong naglaho at nakatakas sa matigas na yelo na gawa ng leopard. Sa pangyayaring yun ay nagulantang ang guro pati na ang principal dahil di nila akalain na may pangatlo pang katangian si Black Fang at walang iba kundi ang Dark Attribute. At ang couple naman na si Wang Yan ay nalilito pa din at hinahanap nito kung nasaan na si Black Fang napunta. Maya-maya pa ay biglang sumulpot si Black Fang sa likuran nito at handa na itong atakihin ang couple na si Wang Yan. At huli na nang makita niya ang pag-atake ni Black Fang kaya natakot na lang ito ng sobra pero swerte pa din ang couple at nagawang sangge ng leopard ang pag-atake ng Black Fang dahil kung hindi lang ay sa kangkungan ito pupulutin. At dahil nasangga ang pag-atake ni Black Fang ay agad itong bumalik sa likuran ng bida at saad nito na ipapakita nito sa couple ang tunay na lakas nito. Kasunod nun ay nagpalabas ng malakas na pulang aura ang dalawa at nagbigay agad ng utos kay Black Fang na gamitin nito ang skill na Silent Claw. Kaya naman mabilis na umatake si Black Fang sa anyong anino kaya di malaman ng leopard ang gagawin nito dahil ito ang kahinaan ng isang sky splitting leopard. At dahil sa wala na itong alam na paraan para masangga ang atake ni Black Fang ay sunod-sunod na niyang natatanggap ang pag-atake sa kanya na napakabilis at wala itong magawa kundi mapasigaw na lang sa sakit na nararanasan nito. At ang couple naman na si Wang Yan ay tinawag na tanga ang Ice Leopard dahil hindi ito nag-counter-attack kahit pa na sinabihan na niya ito na lumaban. Samantala ang principal naman ay di nito mapigilan na mapahanga sa bida dahil ang skill na ginamit ni Black Fang ay isang dark attribute na kapag ito ay tumama sa kalaban ay may 3 segundo na silent effect kaya naman ang Ice Leopard ay kahit nahihirapan ay pinipilit pa din nito na manatiling nakatayo at nag-aapoy pa din ang mata nito. Samantala ang bida naman ay seryoso na dahil naiinip na ito sa tagal ng laban kaya sinabi nito na oras na para tapusin ang laban kaya sinabihan na niya si Black Fang na gamitin na nito ang Hell Howl para tapusin na ang laban. Kasunod nun ay naghanda ng Black Fang at may namumo ng malakas na enerhiya sa bibig nito. At nang pinakawalan niya ang atakeng ito tungo sa Ice Leopard ay buong-buo naman nitong nasalo ang atake at di na nitong nagawang makaiwas pa ng dahil sa bilis ng atake ni Black Fang. Kaya naman tumilapon ito at humandusay sa sahig at nawalan na ng malay kaya dahil dito ay tuluyan ng nanalo ang bida. At tinaas na ng host ang kamay nito para i-anunsyo sa lahat na panalo na ang bida. Agad naman nagsigawan ang mga mag-aaral at ang iba ay di makapaniwala na nanalo ang bida. Samantala ang couple na si Wang Yan naman ay napaupo sa sahig at di makapaniwala na nagawa siyang taluning at ito daw ay napaka-imposibleng mangyari kaya naman wala na itong nagawa kundi mangingit-ngit sa galit. Maya-maya pa ay natigilan ito sa pag-iisip dahil bigla lumapit ang bida sa kanya at pinamuka nito sa kay Wang Yan na isa itong talunan. Kahit pa ang principal ay agad na din umakyat ba arena at kanyang sinabi na batay sa patakaran ng kanilang paaralan ay kailangan nitong humingi ng tawad sa bida dahil ito ay natalo. At may paseryoso pa nitong nasabi na tapusin nila ang lahat sa mapayapang pamamaraan. Nagagalit naman ang couple dahil deep nito matanggap na natalo siya at higit pa doon ay ayaw niyang humingi ng tawad dahil nakakahiya ito para sa kanya. Pero kahit pa na ganon ay wala pa din itong nagawa kundi humingi ng tawag sa bida habang nakaluhod dahil ito ang patakaran ng kanilang paaralan.
At habang papaalis ang couple ay naririnig nito ang papuri ng prinsipal sa bida kaya nasabi na lang nito na mag-ante ang ating bida dahil pagbabayaran niya ito sa ginawa nitong pagpapahiya sa kanya. Samantala ang prinsipal naman ay patuloy pa din sa papuri nito sa bida at sabi pa nito na ang bida daw ang pangalawa na nakakuha ng kanyang pansin at dahil doon ay isasama nito ang ginawa ng bida sa araw na ito sa freshman ranking competition na gaganapin 3 araw mula ngayon. Medyo nahihiya naman ito sa mga papuri ng headmaster kaya nagpasalamat ito sa mga papuri ng headmaster sa kanya. Dagdag pa niyang tanong sa headmaster habang namamula na kung sino daw ang unang nakakuha ng pansin nito. Saad naman nito na ang una daw na kanyang napansin ay ang yung genius na may spirit power na mahigit sa 1,000 at ang pangalan nito ay Yeshwaning. Pagdinig nito ay agad nitong naalala ang pag-uusap ng dalawa niyang mag-aaral tungkol sa taong iyon nung araw ng entrance exam nila. Kaya naman naging seryoso siya dahil gusto niya makilala ang tao na iyon. Samantala sa kanyang pag-iisip ng malalim ay bigla siyang natigilan dahil sa bigla lumapit sa kanya ang principal at iniabot nito sa kanya ang isang kulay gintong singsing dahil sa naa-appreciate daw nito ang talent ng bida kaya sana ay tanggapin daw ng bida ang singsing na ito bilang kanyang reward sa kanyang pagkapanalo sa araw na ito. Di naman makapaniwala ang bida dahil sa gusto siyang bigyan ng ganitong kaalagang gamit ng walang pag-aalinlangan. Dahil ang gamit daw na ito ay ang special ring na kayang maglagay ng kahit na anong bagay sa loob nito. At nasuri din ito ng kanyang system at ito ang kailangan ng isang Beastmaster dahil pwede niya itong paglagyang ng kahit anong bagay at pati na din ng mga pagkain at kung ano-ano pan bagay na kailangan nito. Kaya naman masaya niya itong tinatanggap ang binibigay sa kanya ng prinsipal at agad na niya itong inaabot. At nang mahawakan na niya ito ay nagpasalamat naman ito sa prinsipal sa kabaitan nito sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay nasa Asher Dragon Academy entrance na ito papauwi na ito sa kanilang bahay dahil panigurado daw ay nag-aantay na sa kanya ang kanyang ate sa kanilang bahay. At habang siya ay tahimik na naglalakad-lakad ay biglang may batang bumangga sa kanya kaya nagulat ito dahil parang nagmamadali ang bata na parabang may humahabol dito. At habang nahihilo pa ang bata dahil sa pagkabangan nito sa bida ay tinanong siya nito kung ayos lang daw ba ang batang babae. At hinawakan niya ito sa ulo at malumanay niya itong binagsabihan na sa susunod ay mag-ingat ito sa paglalakad para ligtas itong makauwi sa kanila. Umiyak naman ito sabay yakap sa binti ng bida at tinawag niya iyong big brother at nakiusap ito na isama siya ng bida dahil sasama ito sa kanya kahit saan. Sa sinabi ng bata ay sobrang nagulat ito dahil sa di niya maintindihan kung bakit ito nasasabi ng bata sa kanya. At lumipat naman ang eksena sa family dormitory na kung saan nagagalit ang kapatid ng bida dahil sa unang araw pa lang daw nila dito sa Lonying City. Pero nagdala na daw ng problema ang bida kaya ano daw ba karapatan ng bida para kidnapin ang isang bata. Sa pinagsasabi ng kapatid nito ay naguguluhan ang bida dahil sa hindi niya naiintindihan ang pinagsasabi ng kapatid niya na siya ay nang kidnap ng bata. Maya-maya pa ay nagets na nito ang ibig sabihin ng kanyang kapatid kaya naman agad niyang itinanggi na kinidnap niya ang bata kaya hayaan sana siya nito na magpaliwanag. Mas lalo naman nagalit ang kapatid nito dahil ano pa ba daw ang ipapaliwanag dito kung nandito ang bata sa kanila na kanyang kinidnap. At makalipas ng ilang sandali kumalma na ang kapatid nito at ito ay nakaupo katabi ng batang babae nagsisimula na din siyang isaad ang storya sa kanyang kapatid. Kaya ni kwento ng vida na si Shimeng daw ay natatakot sa mga beast kaya ito ang dahilan kung bakit hindi siya nagiging beastmaster at dahil sa kadahilanang iyon ay tumakbo ito papaalis sa kanilang bahay dahil ang pamilya nito ay masama ang trato sa kanya dahil hindi siya nagiging beastmaster. At kaya daw siya dinala ng bida sa kanilang bahay ay para malabanan nito ang takot nito sa beast.
At sa inikwento ng bida ay mangiyak-iyak naman ang bata sa kondanga ng kanyang kapatid at nakikiusap ito na hayaan siyang manatili sa kanila dahil ayaw na niyang umuwi sa kanilang bahay. At dahil naman sa pag-iyak nito na ang cute ay di niya ito naayawan kaya agad niyang sinabi na pwede siyang manatili sa kanila. At bago pa man makapagsalita ulit ay agad itong niyakap ng bata ay buong pusong nagpasalamat sa kanya. Maya-maya pa ay lumingon ito sa bida at sinabihan niya ito na laging pakatatandaan ng bida na wag itong pipili ng babae sa Ye family. Di naman ito maintindihan ng bida kung anong ibig sabihin ng kanyang kapatid. At lumipat na ang eksena sa Azure Dragon Academy kung saan nakapila sila at team na nakikinig sa sinasabi ng kanilang guro. Samantala ang bida naman ay walang naririnig sa lahat ng sinasabi ng guro dahil sa naaalala pa din nito ang sinabi sa kanya ng kanyang kapatid nung nakaraan kaya labis itong gumugulo sa kanyang utak kung bakit ito nasabi ng kanyang kapatid at ano ang ibig sabihin niya dito. At sa kanyang malalim na pag-iisip ay tinanong siya ng katabi nito kung ano ba ang sinasabi ng bida at ano ang tungkol sa Ye family. Dahil ang sinabi ng kanilang guro ay ang pag-aaralan nila ngayon ay tungkol sa battlefield positioning. Kaya nagtanong ito kung maari ba sabihin ng bida kung ano ang battlefield positioning. Napakamot naman ito sa ulo at agad na humingi ng tawad dahil may iniisip lang daw siya, kaya agad niya sinabi na kung tama daw ba na ang sabi nito ay ang battlefield positioning tama ba. At ang battlefield positioning ay ang mga Beastmaster na nakafocus sa teamwork sa oras ng labanan. Na may iba-ibang ginagampanang tungkulin sa iba't ibang posisyon. Ang halimbawa lang nito ay ang isang shooter na may beast na long-range attack na maaring mag-deal ng sapat na damage mula sa malayong posisyon. Ikalawa naman ay ang mage na beast na may malaking sukat na pag-control sa mga kakayahan nito ay ginagamit bilang malaking damage sa isang team fights. Ikatlo naman ay ang tank ito ay isang beast na may matibay na depensa at may kakayahang magpagaling at ginagamit ito para maging panangga para sa kanilang kagrupo. At ika-apat naman ay isang assassin ito ay isang beast na may mataas na mobility at mabilis na panapos na kapangyarihan at ito ang responsable sa pagtapos sa kalaban na malapit ng mamatay. At ang panglima ay ang supot ang support ito naman ay isang beast na may buff na kakayahan para mapalakas ang lahat ng kakayahan ng kanyang mga kagrupo. Nang malaman niya ito ay labis itong natuwa at tinanong pa niya sa bida kung ano sa palagay ng bida ang kanyang magiging posisyon na babagay sa kanya kasama ng kanyang beast na Storm Butterfly. Pero bago pa ito masagot ng bida ay agad itong tinawag ng guro para patahimikin dahil bawal ang maingay sa kanyang klas na agaf naman nitong sumunod sa guro. Kasunod nun ay agad silang sinabihan ng guro na ay labas nilang lahat ang kanilang mga beast para ito ay ma-evaluate para malaman nila kung ano ang magiging posisyon nito sa isang labanan. Kaya agad nang nagpalabas ng beast ang mag-aaral si Songho at ang posisyon nito ay tank. Dahil ang beast nito ay may napakalakas na pangdepensa. At ang pangalawa ay si Washenggayo at ang posisyon nito ay mage. Dahil sa ang beast nito na Storm Butterfly ay magaling sa malawakang pag-atake. At ang sunod naman ay ang ating bida na si Shinyo. Kaya agad na itong naglakad sa harapan na may buong kumpiyansa sa sarili. At sinabihan siya ng guro na ang first test nito ay ang pagsukat sa attack power nito kaya kung handa na ito ay agad na itong magsimula. May buong kumpiyansa naman itong nagsimula habang may circle na mahika ang nasa paanan nito na nagpapahiwatig na sinisimulan na niyan palabisan si Black Fang. Maya-maya pa ay tuluyan ng nakalabas si Black Fang na may matalim na titig at nababalutan ng itim at pulang enerhiya sa katawan at nanglilisik na mata. Kasunod nun ay agad nang inutusan ito ng bida na gamitin nito ang Hell Howl na agad naman nitong sinunod kaya makikita natin na nagbuga ito ng malakas na kapangyarihan na para bang laser na nangyaring nagkaroon ng malakas na impact sa bagay na tinamaan nito. At nang dahil sa lakas ng pinakawalan na pag-atake ni Black Fang ay nagkaroon ito ng critical na epekto at nagkaroon ng triple damage.
At nang lumabas ang numero nito na nakuha ay nakuha nito ng 6,371 kaya nagulantang ang mga kapwa nitong mag-aaral sa taas ng kanyang nakuhan marka at di sila makapaniwala na nakakuha ang bida ng triple damage na sa palagay nila ay never pa nila ito nakita sa buong buhay nila. Kahit na ang guro ay di makapaniwala sa nakita nito at nasabi pa nito sa kanyang isip na ang karaniwan sa mga beast na may special attack ay umaabot lamang sa 500 hanggang 1,500 kaya di niya mapaniwalaan na ang isang Hellstorm Wolf ay nakakuha ng triple damage na higit pa sa 2,000. Maya-maya pa ay tinawag ng bida ang guro at sinabi nito na ang attack test ay tapos na kaya tama daw ba siya na isa siyang assassin role. Dinama nito sinagot ng guro at sinabihan lang siya nito na ipagpatuloy lang nito ang kanyang ginawa at sa isip pa nito ay titignan niya kung hanggang saan ang mararating ng bida sa kasalukuyan. Kaya nagpatuloy pa ang pagsusulit ng bida at ngayon ay isang malayuang atake kaya agad naman na nag-utos ang bida kay Black Fang na gamitin nito ang Hellfire na agad naman nitong ginawa. At kahit gaano man ito kalayo ay walang kahirap-hirap na tinamaan ang nito ang kanyang target kaya napapahanga naman ang kaklase nito dahil maaari din daw na machine shooter ang bida. Nagpatuloy pa ang test at ngayon naman ay defense test kung saan sinusukat kung gaano katibay ang depensa ng kanyang beast kaya sa nangyari ay napahanga na naman ang mag-aaral na ito dahil sa walang kahirap-hirap na nasangga ni Black Fang ang ginawang atake ng guro na pag-atake. At susunod sa test naman ay control test na kung saan kailangan ipakita ng isang beast kung gaano siya kabihasa sa pag-control sa kanyang mga kakayahan kaya naman si Black Fang ay walang kahirap-hirap na kinukontrol ang kanyang skill na Hellbind na kung saan nagpapalabas ito ng mga pulang kadena. At susunod naman ay ang buff test susukatan naman dito kung gaano kalakas magbigay ng buff ang isang beast sa kanyang kakampi kaya mabusisi ito sinusukat ng guro. At base sa lumabas na data analysis na si Black Fang ay may 30% na combat boost buff na may bibigay sa kakampi nito at 10% na increased na atake at movement speed na may bibigay sa mga kakampi nito. Maya-maya pa ay tapos na ang test ng bida kaya ang isang mag-aaral ay tinawag ang guro at tinanong ito kung ano ang nararapat na posisyon sa bida dahil napakahirap daw mamili dito sa kadahilanan na ang lahat ng posisyon ay karapat-dapat dito. Napaseryoso naman dito ang guro at tinaas ang kamay nito at nagsaad na may special na posisyon na nababagay sa bida. At bago pa man ito sabihin ng guro ay sa susunod na chapter na yun kaya abangan. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay maaari po bang makahingi ng like, comment and pa-subscribe na din ng ating channel para lagi kang updated sa mga kasunod nating kwento. Maraming salamat po.